Hello guys, magbibigay muna ako ng tip ko. Ito kasi guys, ito yung aming ventilator na Mackay Servo I. So may problema to guys nung diala dito. So ito yung problema niya. Flow transducer error. So pinalitan ko ng ganito. Ito, pinalitan ko siya ng bagong module. Pumasa siya, umuwi siya. So after mga 1 week, so pinatuyo ko lang tong natin, transducer. So pinatuyo lang yung transducer natin guys, ito. So umokay naman siya. So ito yung issue ng mga ganitong luma na ventilator. So ito, meron ako ditong bago. So yung bago kong transducer. Ayan. So tinesting ko yan nung nag-error to, okay naman siya. So ngayon guys, magpipreuse check tayo. So preuse check tayo para malaman natin na wala na tong error na to. Ito kasi yung connect inlet, okay na. So ito yung nag-i-error niyan, flow. Ito guys, itong flow na yan, flow transducer test, fail yan. Kaya dito may narkingan yan ng fail. Pero nung natuyo siya, nung mga after 1 week, so nag-pass na siya ulit, okay na siya. So nagkakaroon ka ng error ng flow pag nagkaroon ng water dito sa loob. Yung ating transducer, ito guys, ito respiratory flow transducer to eh. So pag nagkaroon to ng tubig, so magkakaroon ka ng problema ng flow transducer, fail ka dyan. So pag mayroon kang ganito, i-test mo, palitan mo lang, so okay na siya. So ngayon, tingnan mo to guys. So pass na siya. Ayan. So safety valve pass. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So tinitik na ngayon safety valve. So dapat yan papasa. Yan yung sa safety valve. Ngayon, pasado na yung safety valve natin. Oxygen cell ang may problema natin guys. Tinitest naman siya ngayon, oxygen cell. So sa oxygen cell, ito nga pala guys, itong ventilator na to, ang oxygen cell nito is hindi siya dry. Hindi siya yung tag nito, yung liquid, yung tag to, yung meters, yung pinaka sensor niya, yung auto cell niya, hindi siya cell. Ito ay electronic sensor guys. So ayun guys, so pag nakita mo, auto sensor fail siya. So pag tiningnan mo yan dito guys, tanggalin natin to para malaman natin. So ito yung ating auto cell. So electronic na yan guys, hindi na yan electronic sensor na yan guys. So auto sensor sa failure. So akala mo lang ganyan, sira tong ano mo. Pero hindi kasi ito nasisira guys, kasi electronic to eh. Yung unless na magkaroon ka ng high flow dito, saka sa masisira. Pero ngayon, pag ganyan, huwag kang magpalit ng sensor. So ang gagawin mo guys, gagawin natin, kasi ang gamit namin dito na oxygen guys, dito sa wall mount, is hindi to 100%, 95% lang yan guys, kasi oxymat yung gamit namin. So ang gagawin lang natin, kabit natin dito sa 100% na oxygen. Yan. Meron tayong 100% na oxygen. So ang gagawin natin, magre-redo tayo. Yan. Redo test tayo guys. So naka 100% tayo na oxygen. Yan, 100% oxygen yan, cylinder. So walang ano talaga yan. Kasi yung aming wall mount is, alam ko mababa yan, purity.
Dahil ang purity ng aming wall kasi 95% lang guys. Yan yung maximum purity ng aming oximat na central. So, alam ko na yan na hindi sa taga sa papasa. Pero dito, sa end guys, auto sale, pass na agad siya. Dito. Ayan. Pass na agad yan. Ayan. So, pag nakita mo yan, ayan, pass na siya. So, meron siyang, green na siya lahat. So, pro transducer niya guys, pasado na siya. So, ayan dati error yan. Kasi nga, basa. Patutuyuin nyo lang guys, itong ating ating module. Patutuyuin lang. So, okay pa rin siya ulit. Huwag kayong magpalit agad-agad ng ganito guys. So, patuyuin mo lang yan, gagana ulit yan. Or, lilinisin mo yung pinaka-diaphragm valve niya. So, ngayon, 1 or more batteries, check batteries. So, pag-check ng batteries, tatanggalin natin yung outlet. So, pagtanggal ng outlet, saksak ulit natin yung outlet niya. Ay, hindi pala. So, batteries, replace and okay. Unplug power. So, unplug yung power natin. Balik natin ulit. So, okay siya. So, ayan. Connection patient circuit. Okay. So, ganito lang to kasimple guys. Itong machine na to. Do you wish to compensate volume? Yes. Do you want to test the external alarm? Yes. Test, yes. Is the external alarm is activated? No. Wala tong external alarm guys eh. So, okay. So, kasi isang machine to guys, pwede mo siyang ikabit sa alarm system na central, yung sa nursing station. So, hindi naman tayo nakakabit. So, no lang yan. So, okay guys. Ayun. So, do you want to delete the patient? Yes. So, ayan guys. So, pag nakita mo, ayan. Pass lahat yan. So, pass lahat yan guys. So, ngayon yun yung pwede mo nang ipagamit sa user yan, mga ganyan. So, mag-ventilation mode tayo. Tanggalin lang natin itong ating bypass. So, gamit tayo ng twist lang. So, start ng ventilation. So, nakasit tayo sa 14 oxygen. 15 yung ating rate. 500 yung dating tidal volume, guys. So, sa mga ganyang issue, guys, sa mga sensor na auto-sensor fail, so, wag kayo basta magpapalit nito kasi ito napakamahal. So, hindi yan nasisira. Actually, bihirang masira yan. Nasisira din, pero napaka-rare lang siya. So, or either sa mga ganon, mayroong leak din dito. Magpalit ka lang dito ng mga valve, yung mga rubber, seal. So, papalitan mo lang din yan kung may pampalit. So, okay na ulit yan. Ayan. So, ang set ko guys is 40. See? 40 yung auto ko. 15 yung rate ko. At 500 yung aking tidal volume guys. Ayan. Yung BTE ko at saka BTI. Ay, yung aking BTE at saka BTI. Ayan, 505. So, 500 yung set ko. Expiratory, ang ano ko, 498. So, ayan guys. So, ganun lang. So, ang ating peak pressure is 32. So, naka-volume control mode tayo. Ayan. So, naka-volume mode tayo. Ayan. So, ito guys, actually, napakagandang ventilator to guys. So, ngayon, meron kaming 10 unit na ganito. So, hindi na namin ginagamit tong unit na to. So, pero, pinipiim pa rin namin. Inaano pa rin. Pero, hindi na ginagamit ng RT to. Ayaw na nilang gamitin to. So, mas gusto nilang gamitin yung aming
SB300 yan. Ito at saka yung SB600 yan. Mas ito yung ginagamit nila. Kaya ito, yung 10 unit na to guys, hindi na nila ginagamit. So, papadiscard na rin tong mga to. So, actually gumagana pa siya. So, wala siyang problema. Ayaw lang gamitin ng RT. Lalo na yung RT namin ngayon is puro katutubo na siya. So, ayaw nilang magmanipulate ng ganito. Mas friendly user daw kasi yung SB300 kaysa dito. At saka konting baba lang ng ano to guys, O2. Mag-a-alarm na siya. So unang-una, yung ayaw nila yung pre-use check kasi yung lahat sa ICU namin is naka-wall mount kami. Ay puro 95% lang yun. Eh siyempre ito mag-a-alarm. Kaya kailangan nilang magdala ng cylinder para mag pre-use check. So sa mga area naman guys na hindi gumagamit ng oximat. So manifold ang ginagamit nila, cylinder ang ginagamit nila. So swak to, maganda. Kaya sa amin kasi dito, ang ginagamit na namin is yung oximat. So back up na lang namin yung cylinder. Once na nag-failure yung cylinder namin, oximat, cylinder kami automatic. Pero usually talaga ginagamit namin sa araw-araw is yung oximat. Kasi malakas kami gumamit ng oxygen. So, hindi naman lahat din ang pasyente namin naka 100%. So, lang kami. Pinaka-maximum na yan, 90, 95. So, bihira kaming nagwa 100%. So, sa mga critical patient na lang yung 100. Pero bihira, guys. Ayun, napaganda pa yung ano niya. Napaganda pa yung ventilator na to. So, yun lang yung ibibigay sa tip na pag ito nag-expiratory flow transducer error siya, wag mo muna siyang palitan. Ang gagawin mo lang, patuyuin mo lang to guys kasi especially dito sa napapasukan siya ng moisture o meron siyang tubig kaya mag-flow error siya. Kasi itong transducer na to guys, expiratory flow transducer, nandito na rin yung sensor niya. So, yan. Kung makita mo, pag binuksan mo to guys, so pwede mo mabuksan to. Meron tong, pwede mo siyang buksan. Ito. Nagbukas na ako nito guys Nag-eksperimento na ako nito, binuksan ko yung isang namin. Kasi ang nangyari naman sa amin doon dati, pina-autoclave ko to. Noong time ng COVID, pina-autoclave ko to. Ngayon, nung na-autoclave na, pagbalik na, yun ang problema, sira na siya. So, hindi na siya pumapasa sa pre-use check. Kaya nung binuksan namin to, yung sensor na sa loob nito, napaka-sensitive. So, pag binuksan mo to guys, meron siyang tatanggalin na yun. Takip, 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung tatanggalin mo guys. At saka, tatanggalin mo rin to. Ito. Yung connector na to. Tatanggalin mo rin yan. So, yun lang yung tatanggalin mo. So, mabubukas mo na yan dito. Ayan, mabubuksan mo na yan, guys. Mabubuksan mo na yan. Ayan. So, ito bago to. Ayan. Bagong kabit to. Bago namin tong transducer na to. Ayan. Kaya, meron akong, hindi talaga ako nagpapakawala ng backup dati pa. So, meron akong 4 atong ganyan pa. So, napakamahal niyan guys pag binili mo. So, yan. Okay na siya. So, ganun lang pala talaga. Pag meron kang issue sa flow transducer error, so, papatuyuin mo lang siya or linisin mo lang yung diaphragm valve niya. Natatanggal tong diaphragm valve niya guys. Ito. Itong diaphragm na to. Ayan. Yan. Self clip lang yan. Pindutin mo lang yan, mahuhugot mo yan. At saka pag matagal na rin yung ginagamit guys, nagkakaroon dito ng asin. Yung asin-asin, kailangan malinis mo rin yan. Or, palitan mo rin itong diaphragm valve pag matigas na. So, isa din yung cause ng flow transducer error pag matigas na to guys, sa sobrang tagal na rin. So, palitan mo lang yun. Pero ito guys, hindi mo to pinapalitan yung ating sensor kasi hindi electronic sensor to. Unless na lang talaga nasira na siya, hindi na sa
pumapasa pag naka 100% ka na oxygen. Tapos, nagpipill pa rin to. Ibig sabihin ito, may problema ka na. Itong sensor na to. Yung oxygen sensor. Ito yung oxygen sensor niya. Hindi siya seal, electronic siya. Saka ito, yung mga bat dito, kailangan palit. Ito. Yung nakasuksok to eh. So may mga rubber yan. Pag lumalambot na rin yan, nagkakaroon ka ng leak. Hindi mo mapasa. So yan lang guys. So lumang makina to. So na-acquired namin ng 2015. So ngayon is 2025. So 10 years. 10 years na siya guys. So actually na-acquire din namin to. Hindi naman siya brand new. Hindi naman sa brand new namin nabili to. Second hand din. Actually, binili lang to sa, ano din, US yata yun. Pero hospital na nagsasara. So, nabili namin to 10 piraso. Meron nung nagsara ng hospital ng, alam ko, yung Winona Hospital, natandaan ko pa yun eh. Yung Winona Hospital. So, nagsarado. So, nabili namin tong mga to. Yan. Tagal na nun. Mga year 2015 pa. Almost 20 years na guys. Ano. So, pero ganda pa rin. Malaki lang siya. Bulky lang sa compare mo dito sa mga China na Mindray. So, mas gusto pa nilang gamitin tong Mindray kaysa Servo-i. Ayan. So, ang presyo nitong Servo-i at saka presyo nito guys, pag kinumpare mo so, apat na value. Ito kasi nasa mga nung nakuha namin to second hand na to guys 100 plus eh. Eh ito magkano lang to? Wala pang 30 ata to. So ito nasa 140. Ito ata mga nasa 1. Ito ata nasa mga 45 na ata o 20. 40 o 30 mga ganun to. Presyo nito guys. So yan guys, ganun lang ang tip natin. So, pag karoon ka ng error nitong ganito, huwag mo siyang pagtagad. Patuyuin mo lang siya. Babalik siya ulit, gagana siya ulit guys. Okay? Yan guys.